Sa kwentuhang pangkanto ay ano man tawag doon, yung kinuyog ko. Kinuyog na yung barko ng Coast Guard. Hindi. Kapag nilagay mo dyan, Philippine Navy, ibig sabihin, kasama yun sa kalipunan ng armadong sandatahang lakas ng iyong bansa. Yes. Hindi ngayon magiging mabuti sa paningin nung ito ay iringan ng malalaking superpowers ito. Alam ko na ang ating pamahalaan, ang Pangulong Bongbong, alam niya yung ang kanyang pinagmumulan dito. Maraming beses sinabi niya na ang ating pagmumulan dito ay yung neutrality provision ng ating saligan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang tinutukoy ko kung una ay yung tayo po ay binanggan ng mga yung barko ng Coast Guard. Mukhang dumating na sa punto na talagang kung baga sa kwentuhang pangkanto ay ano man tawag doon, yung kinuyog ko. Kinuyog na yung barko ng Coast Guard. Hindi, bago mo i-describe mo yung barko. Kasi pag sinabi mong barko, maaaring mag-isip yung mga kababayan natin. Pangkaraniwang barko. Ano ba yung kinuyog? Ay yung ano po, para bigyan natin ng tamang konteksto ang ating talakayan ngayong araw na ito. Dun ho sa video na nakita at ngayon pinag-uusapan sa social media, rubber boat ho ng Coast Guard ang kinuyog at pinapalo. Ayan po, yan nung maliit na bangka na yon. Ayun, pinapalo nung Chinese Coast, hindi ko alam kung ano. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo. Yes, opo. Hindi rubber boat yan. Ay, hindi ba rubber boat ang tawag dyan? Parang rubber boat po Ay, may palakol pa kong yung isa Yan pong nasa kanan natin, yung banda doon, na pinapalibutan ng mga naka-orange at nakapula at pinapalo, yan po yung... Hindi rubber boat yan pinapalo. Yan, hindi rubber boat ba yan? Parang rubber boat ko pong, sabi nung Coast Guard. Pero meron ding mga kasama silang mga ibang bangka na barko malalaki. Yan, kagaya nung kumukuha ng video, medyo mas mataas pong barko yon. Ayan po kung talagang ginit-git At nung huminto ay yun nga, pinagpapalo na po kung Pero ang hindi yata nakasama sa larawan o sa paglalarawan ng insidente na yan, anong ahensya ang nagpadala niyan mula sa atin? Sino nagpadala? Lumilitaw kong na iyan ay Coast Guard at may tauhan din ng Philippine Navy. Dahil magre-resupply mission muli sila dun dyan sa may BRP Sierra Madre. Pagkakaalam ko dyan, yung mothership, yung nag-launch niyan, Philippine Navy. Yes. Sa Makatwid, pagka sa akin, sa konting kaalaman natin sa international law, kapag kasi ang pinadala mo dyan, lalo na si galutan sa lugar na yan, pangkaraniwan yung mga partidong involved dyan, masyado silang nagpapakaingat dyan Yes. Hindi sila mag-iisip man o kaya gagawa ng anumang paraan na yung gagamitin nilang mga vessels ay maaring ma-identify doon sa mga military establishments ng bansa. Ngayon, kapag nilagay mo dyan, Philippine Navy, ibig sabihin, kasama yun sa kalipunan ng armadong sandatahang lakas ng iyong bansa. Yes. Hindi ngayon magiging mabuti sa paningin nung kabila sapagkat, teka muna, may dispute tayo rito Yung pagpapadala mo nito, maring rubber boats ang nakikita mo, ngunit yung launching pad nun, ang galing doon sa ating Philippine Navy, yung tinatawag na gray ship. Yun nga, kulay gray nga po. Pagka gray ship yan, Philippine Navy. Ngayon, malinaw naman sa kabilang tropa, kaya sila, nagpapakaingat sila, ginagamit nila Coast Guard Yes. Dapat sana, ako lang, sa akin palagay,
doon mo sa ilinya sa Coast Guard para civilian para civilian authority yung namamagitan. Although sa aking palagay ngayon yung Coast Guard naman nung kabilang estado sasabihin mo Coast Guard. Pero pag tinuntun mo kung saan naka-attach Yes. yung di umano'y akala mo civilian Coast Guard pero under military authority na yon. So sa ganung sitwasyon dapat pare-parehong nakakapag-ingat Sa nakita ko dito parang tayo ang nag-provoke Parang tayo ang nag-provoke sapagkat nanggaling sa gray ship Ang gray ship is Philippine Navy. Ngayon sila din maingat kung makikita mo gumagamit ano ba yung ginagamit nila pamalo palakol ba? May palakol pa ko. Ayun yung isa may palakol No, pero meron bang nasaktan na Meron pong naputulan ng daliri kong. Daliri lang. Oo, daliri. So alam mo sa ating civil code conforme sa daliri. Yung hinlalaki. Kung alimbawa yung hinlalaki. Magkano ba yung hinlalaki, attorney? May mga pala. Meron yan may schedule of damages yan Kapag yung hintuturo, mukhang yata yan, mas mahal yun mas mura kaysa dito sa ano ba ito? Hinliliit ba ito? Ay, yung palsinsingan, walang masyadong ito kasi hindi masyadong nakagagalaw ito So, ano yung konteksto ba ng pinag-uusapan natin? Ito ba kung ay parang lumalala yung sigalot diyan. Pero alam mo ang nakikita ninyo yung yung nakikita ninyo ay natin pilit na ipinakikita ay yung consequence lang nung mga factors na namamayani ngayon. Ang nakikita ko kasi ito ay iringan ng malalaking superpowers ito Alam ko na ang ating pamahalaan, ang Pangulong Bongbong, alam niya yung ang kanyang pinagmumulan dito. Maraming beses sinabi niya na ang ating pagmumulan dito ay yung neutrality provision ng ating saligang batas. Dapat doon tayo palaging nakabase. Dahil kapag ganun ang panuntunan natin, at sinabi naman niya, we are friend to all and foe to none. Ibig sabihin, talagang ang nananagot dito, yung neutrality. Kaya lang yung Amerika kasi, pwede kong sabihin on my own, ang Amerika kasi, yung parang nagpipilit na makisausaw dito sa usapin dito sa South China Sea. Kung tutuusin mo, wala namang kinalaman sa usapin sa South China Sea ang Amerika, di ba? Tayo lang dapat ang mag-ayos nito. Ayan. Lumilitaw tuloy na napakarami na ng mga iba't ibang uri ng usapin. Pati yung usapin ng Taiwan, nasasangkot na tayo riyan. Wala naman tayong problema dyan sapagkat kung titingnan mo, miski ang Amerika ay kumikilala doon sa sinasaad na One China Policy. Ang Pilipinas din ay kumakatig doon sa One China Policy. At maraming bansa yan na kinikilala yung One China Policy. Merong mangilan-ngilan yata. Pero mangilan-ngilan lang yun. Minority yun. Ibig sabihin, kung yung usapin between China at saka yung Taiwan, sila dapat yun Kasi kinilala naman natin Ibig sabihin, yung pagtingin ng mainland China na probinsya niya yung Taiwan, sila yun Wala tayong masyadong dapat na isangkot pa doon. O kaya tayo nasasangkot kasi nga yung Amerika nagpipilit naman na bigyan mo nga kami ng dyan, ng mapaglalagyan ng aming mga, di ba? Mga sundalo. Mga sundalo. Kabawal-bawalan na nga, pinalayas na nga natin sila in 1991 yata yun, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos nagalit na nga yung bundok ng Pinatubo, pumutok ng dahil lamang sa babagal-bagal silang magbalot ng ng kanilang kagamitan. Nagalit yung bulkan ngayon hanggang sa umalis sila. Ngayon kung titingnan mo, babalikan mo yung kasaysayan, bakit pa unti-unting na ibabalik yung dati ay hindi na
Hindi na natin pinayagan. Diyan nagsisimula yan eh. Nandyan ang pinag-uugatan ng pangyayari. Ito ba ay kasi ang isa sa lumalabas na suggestion para makabuo ng tamang hakbang dito ang pamahalaan, ipatawag ang National Security Council. Kasama na yung mga former living president ng bansa, Kong. Hindi, tanong mo sa kanila kung tama yung aking nakalap na impormasyon. Kasi ako rin naman nakakatanggap ng impormasyon. Hindi ko lang nababalidate kung reliable o hindi. Kaya lang, kung mo impormasyon naman yun, raw information, ang tinanggap kong impormasyon, subject to validation, yung pagkaka-dispatch o talaga nung mga parang supply mission na naman. No, nung panahon na yan, Oo. Ang sabi, wala raw coordination sa National Security Council. At wala din daw coordination sa Armed Forces of the Philippines. Ganun? Teka muna, pagka ganyan, sino ba yung nag-isip? Na pumunta doon. Na pumunta doon nang wala man lang koordinasyon. Mahirap naman yon. Hindi mo ba isasaalang-alang na, teka muna, pinag-uusapan na nga yan eh. Sigalot yan eh. Napakadelikado, napakasensitibo ng usapin dyan. Magpakaingat tayo. Pagkatapos, meron pa akong nakitang pahayag. Di umano ay galing kay General Browner. Ito yung ating Chief of Staff. Ang sabi niya raw, hindi, kaya naman umuuna yung ating Coast Guard. Yung nga, pero ang nag-dispatch, Navy. parang gray ship ng Navy. Kasi sabi niya, yung pangyayaring nagaganap doon, kaya nang imasok tayo, piracy. Teka muna, baka tayo pagtawanan noon, Nelson. Bakit kamo? Maski sa definition ng international law, yung piracy nangyayari lamang sa high seas. Ang ibig sabihin, walang estado na nakasasakop doon sa lugar na yon. Gano'n. Doon lang magaganap ang piracy. Teka muna, ito pinagtatalunan nga ng napakaraming bansa ito eh. Itong South China Sea, ang claimants, napakaraming bansa. Ibig sabihin, wag na sa teritoryo, yung maritime rights na lang, ang daming bansa ang nag-aagawan dyan. Nandyan ang China, ang Pilipinas, ang Malaysia, ang Vietnam, ang Brunei, at saka yung Taiwan. May parte pa dyan na merong inaangkin din ang Indonesia. Kung ang pag-uusapan yung sangkot na kanyang karagatan. Pati Borneo. So hindi po pwedeng magkakaroon ng piracy doon. So kailangan tanungin mo si General. Sinabi mo ba talaga na piracy? Baka tayo pagtawanan dito. Ano? Ganun pala. Baka mamaya tinanong ka ba, Sir, piracy ang sinasabi mo, ito po ang definition ng piracy. Kaya ko lang sinasabi. Na dapat magpakaingat tayo sa lahat ng, hindi lamang yung sinasabi natin, lalong-lalo na kung tayo gagawa ng hakbang. Yan ang, ikaw, hindi ka pa nagkukomento. Gusto mo, ako na lang ang nagkukomento eh. Hindi, hinihingi lang namin Ako nga itong naghihintay din ng komento sa'yo sapagkat ikaw, ang dami mo rin nakukuha mga impormasyon. Hindi pa namin nakuha yung impormasyon na yan. Kung ngayon lang namin narinig yan. Anong ginagawa ng avatar mo? Hindi po. Ito na, ang gusto ho naming malaman naman ngayon, iwan na ho na muna natin yung West Philippine Sea issue na yan. Ngayong community, iwanan mo na. Iwanan muna natin. Medyo yan ang style mo eh.